Solange seemed like an outgoing extrovert with no worries in the world. But underneath it all, she was having her own silent battles. She was an OFW providing for a child with special needs. She suffered two miscarriages. She went through financial problems. With everything happening, she felt like no one truly understood her. She felt like there was no one she could lean on. Fortunately, she found her safe space in watercolor painting. Natuto siya ng bagong skill while also taking care of her own well-being and finding inner peace. Watercolor became a lifeline for her. But how? How did a struggling beginner who had never used watercolor before find strength and confidence? Without further ado, let us all welcome Solen. Hi, Solen. Good evening, everyone, and hopefully, ma-share ko talaga sa inyo yung experiences ko and makakuha kayo ng inspiration to continue and to pursue whatever passion you have right now. So, ayun. How did your watercolor journey started? Like, ilang taon ka nag-start sa watercolor? Actually, wala talaga akong experience sa watercolor. Since high school kasi, hindi talaga ako nakitaang maging a painter or gumagamit ng iba't ibang medium. So, more on crafts ako, but I never experienced creating something out of painting or out of watercolor. So, zero knowledge talaga ako dyan. So, nung nagsa-start ako ng watercolor, nahihirapan akong i-manage kung ano yung iniisip ko, yung feeling ko that time. So, kaya kong i-manage pero hindi ko alam kung paano. So, ang other mechanism ko noon is make yourself busy. Wag mong intindihin yung nasa isip mo. Ganun parang in denial ka that time. And then, ayun, nakita ko yung live video noon. Si Miss Anya yung host noon. Tapos, hindi talaga ako nag-hesitate. Nag-join talaga ako that time. Alam mo yung kailangan ko talaga to Parang gano'n. Then, yun na parang kasing that time, ko na yun verdict ko na sa sarili ko. So, wala na akong passion, gumawa. Hindi ko lang talaga siya ina-acknowledge. So, parang, alam kong may something. Yes. That time, yun yung parang escape ko talaga, yung pag-join sa watercolor. And then, nung nag-send na ako ng form ng application noon, si Miss Cass yung nag-evaluate ng application ko. Oh, okay. Si Miss Cass. So, nandun na talaga. Hindi ko na talaga din tinignan kung gagastos ba ako dito or what. Verdict ko na to, kung magpapatuloy ka ba o let go mo yung paggawa ng art. Yun na yung sa akin. And then, in-interview ako ni Miss Cass that time. June na yon. So, nag-start ako this year, June 2023. Ngayon lang taon na to. So ngayon lang. So, ilang months lang siguro. So, 6 months. 5 months. 5 months pa lang ako nagwo-watercolor. Then, sabi ni Miss Cass that time, tinanong niya ako. Sabi niya, bakit daw ako nag-decide na mag-join dito? Ang sagot ko lang sa kanya talaga nun is, kung hindi ako mag-join today, hindi ko na alam kung when. Nasa edge talaga ako na parang, kung hindi talaga sa akin to ibibigay, Lord, siguro hindi talaga sa akin to. Parang ganon. Na, kung hindi siguro ako na-accept nun, hindi niyo akong kausap ngayon. Oh my God. You mentioned na watercolor was your least favorite medium. Bakit? Yes. Siya yung pinaka-ayaw ko talagang medium kasi unang-una, ang hirap niyang i-manage. Ang hirap niyang kontrolin. Yeah, that's true. Tsaka, ang hirap mag-conceptualize. Diba? Ang hirap i-conceptualize na gagawin mo. Then, hindi opaque yung gagamitin mong medium. Unlike other mediums, di ba? Makikita mo na talaga pagka naggumamit ka na ng medium,
lalagyan mo na lang ng shadows and all details, di ba? Pero pagdating kasi sa watercolor, unti-unti niyang nire-reveal eh. Yung magiging kakalabasan ng, ng artwork mo. Yeah. So, challenge sa akin yun. At saka that time kasi, parang, siguro hindi sa akin talaga yung watercolor. Magpasensya naman ako. Bakit hindi ko siya magawa? Ganon. Yung ganon talaga. So, yun yung mga reasons why I don't like watercolor at first talaga. So, yun. What have you tried before you learned watercolor painting? What other mediums did you try? Ayun, una kong medium is actually color pencil. Mahilig ako mag-sketch ng color pencil. Tas mostly sa mga ginagawa ko before, portraits talaga, like Disney princess. Then, kahit anong random things, like still paintings, like that. Pero ang gamit ko talaga is color pencil. Nag-start akong gumamit nun is 2016. Ayan na, dun ko pa lang nare-realize na, oh wow, marunong pala akong gumawa. Marunong pala akong mag-sketch. Nung nag-color pencil na ako, nagtuloy-tuloy na siya. Nag-shift na ako sa graphite. Then, yung ink pen, and then yung ano man tawag doon? Yung alcohol ink, yung pen, ano man tawag? yung ginagamit ko, yung Copic, ano bang tawag doon sa pen na yun? Oh, Copic markers. So, yun, yung mga brush. markers. Yun, na ako ng markers, ayun. Then, nag-try din ako ng crepas, kaya lang ayoko ng messy. Noong time na talaga, ayoko ng maano sa kamay. So, nag-shift ako ulit. And then, last resort ko talaga yung watercolor. Last resort talaga. Parang wala akong choice. Sige na nga, try natin to. Baka may something dito sa watercolor course. Yun. So, may feeling ka ba na kulang pa? May kulang pa ba sa tingin mo? Habang naghahanap ako ng medium, gano'n. Kulang. Feeling ko talaga kulang ako that time. In terms of parang naghahanap ako ng mga bagay-bagay na to feel myself. And dun dumating yung art. Dun dumating yung artwork sa akin. Nung dumating yung art sa akin, happy ako pag kahit anong gamitin kong medium. Yun lang talaga challenge sa akin yung watercolor. Pero masaya ako dun sa process na ginagawa ko. Nag-drawing ako, gumagawa ako ng something, kahit ano. Masaya ako. Ayun, yun. Parang parang yung art yung naging safe space ko talaga, personally. Though kahit alam ko sa sarili ko talaga na bago pa lang, marami pa ako talagang i-explore, marami pa akong malalaman sa mundong to. Pero at that time, yung art talaga yung nag-feel sa akin. So, ayun. Siya yung nag-comfort sa akin that time. Siya yung instrument na binigay sa akin ni Lord to cope from whatever I'm dealing at that moment. So, yun. Were you worried na makakasagabal siya sa ibang responsibility mo since you're also a mom? And why or why not? Hindi ko sa naisip na na sagabal sa iba kong gagawin kasi una pa lang din naman, alam ko na rin kasi yung responsibilidad ko, and it's always be my son, my top priority talaga. So kasi etong advice ko din as a mom, yung mga nanonood ngayon na mga magulang na, hindi porket magulang ka, kailangan mo nang ibuhos lahat ng energy mo dun sa anak mo or sa pamilya mo eh. Kasi kapag naubos ka, paano ka magiging, paano magagampanan yung mga responsibilidad mo as a parent kung hindi ka nagtitira para sa sarili mo, kung hindi ka nagtitira para makahinga? Diba? Yes.
Yes. Take the opportunity para magkaroon ka rin ng leisure para sa sarili mo kasi hindi naman talaga selfishness yun eh. True. Parang it's another way to take care of yourself, to take care of your mental health, 'di ba? Kasi the more na happy ka, the more na magkakaroon ka ng strength, mare-restore ka, magagawa mo yung iba mong bagay kasi meron kang recharge. And yung recharge ko kasi kung saan ako kumukuha kung saan ako nag-charge is through art, through paintings, through doing the things I love. And that's not selfishness. Kaya ka nga gumagawa ng art kasi nga gusto mong mag-enjoy, 'di ba? Kasi nga gusto mo talaga to at the first place. 'Di ba? Yeah. Pero nabubulag tayo doon sa comparison, sa outcome, sa kung ano yung kakalabasan. So, kailangan you take things slow. You chew it, you enjoy the process, 'di ba? Parang yun yung sa akin nung time na yun. Tinitake care mo yung sarili mo, kaya kailangan mong magtira. Kasi paano ka magbibigay ulit kung ubos ka na, 'di ba? True. Very true. Yes, ayun. Since you've said nga na you have tried other mediums, was the transition from acrylic and from colored pencil to watercolor, was it easy to transition from that? When it comes to watercolor and acrylic to watercolor, mahirap siya. Pero dun sa paggamit ko ng color pencil, ng mga ng mga graphite and other mediums na kaya mong mag-draw na hindi ka matatakot nanginginig sa dexterity mo ng pag-brush. Okay lang, mas madali. Pero kasi parang syempre kailangan mo ng outline kapag gagawa ka ng ng art mo, 'di ba? Nahirapan ako doon sa acrylic to watercolor kasi 'di ba nga liquid kasi nga yung moving kasi talaga yung watercolor. Pero pagdating doon sa acrylic kasi nakokontrol mo siya kasi nga siya opaque, tapos siya parang ang bilis, madali siya para sa mga beginner na matutunan. 'Di ba? Unlike sa watercolor talaga na matetest ka talaga. Yung patience mo, yung paghalo ng tone na gusto mo na color, yung pag-layering mo, yung pagpapatuyo ng papel, 'di ba? Ang ganung samantala kasing acrylic mas mabilis siyang matuyo. Tsaka mas mas okay yung ng colors na makikita mo na kaagad yung kulay kasi nga siya opaque yung kulay niya. Like sa watercolor na you need to add more water or kaya less water. Tapos yung pag-absorb ng brush ng tubig, 'di ba? Pero marami akong natutunan sa watercolor techniques, tsaka yung mga natutunan ko sa foundation na nai-apply ko siya sa acrylic. So, win-win. Yeah. Was there anything that you need to unlearn naman? Wala naman akong kasi I'm the kind of person na I observe first. Kumbaga titignan ko muna yung process, yung whole process. I'll try to understand it first and then dun ko palang i-experiment kung ano yung pwede kong gawin. Saka ko i-add yung fundamentals. Meron na akong foundation or kaya meron na akong ideas how to do it. Yes. Na yun yung way ko para matuto na parang okay, experiment muna tayo, then kapag okay pala yun, then I'll do the fundamentals. So ayun, ganun ako gumawa. So how was the course different from watching tutorials online? Yung detailed information, 'di ba? Tsaka yung community, yung mentors mo. Ayun, tsaka kasi sa tutorial kasi hindi sila himay. Kumbaga, okay, this is loose painting. Okay, ganun na. Tapos buo na agad, 'di ba?
Yeah. I get that. That's painfully true. Oo, totoo yun. Yung parang, maggagawa ka pa lang ng outline mo, pagkakita mo sa kanila, may fur na. Ganun, parang gagawa ka pa. So, gagawin mo pa lang yung, alam mo yung frame? Gagawin mo pa lang yung frame. Sa kanya, fur na agad. Ganun, yung aso na agad, buo na agad. So, mahirap siya pagka ganun. Pero pagdating dito sa Artillery Philippines na watercolor course, talagang papaintindi sa'yo why you do that, why you have to learn this one, why you need to understand these techniques, bakit. Alam mo yung mga ganon, kaya nakakatuwa kasi, ay oo nga, talagang ma-realize mo na, oh may ganon palang technique, yung mga ganon na nakakawaw. At the same time, sobrang informative ng mga courses. Kaya ako kasi talagang every courses, pagka nag-sit down talaga ako, nag-open ako ng ng Thinkific. Sinadyo ko talaga siya. Ilang beses kong inuulit-ulit. Okay. So, gagawa ako ng other Kaya hindi ko minamind kahit paulit-ulit ako dun sa mismong topic na yon. Kasi, ako-compare ko din kasi kung ano yung yung pala yung kulang ko, nag-improve ako sa ganito. So, yun ako-compare ko siya. At saka yung community kasi ng watercolor course, nakaka-inspire. Yung win-win ng ibang, di ba, ng mga ibang classmates ko, na, ang galing niya sa ganito, ang galing niyang gumawa ng portraits, ang galing niya sa botanical, ang galing ng details niya, na parang, gusto ko din, nakaka-inspire, yung community ng Artillery Philippines, ng watercolor course. Tsaka natututo ka din sa kanila eh. Marami kang natututunan sa kanila. Yun yung importante doon, na hindi mo nakikita yung ibang artist as a competitor, 'di ba? Hindi mo nakikita na yung ibang artist na mas magaling sa iyo. Kumbaga nakikita mo sila as inspiration. Yun yung napaka-importanting para sa akin na kapag nandito ako sa prosesong to, natutuwa ako kasi ang dami kong natututunan. Tsaka importante din yung mentor. Yung mga mentors dito sa watercolor course. Kasi actually si Sir, wala naman akong favorite. Wala akong favorite na mentor. Pero si Sir Ian kasi, hindi kasi ako talaga maingay sa sa group chat. Minsan-minsan lang ganon. Tapos nakikikulit minsan agad sisibat na ganon. Pero kasi si Sir, kapag pinapanood ko siya, team replay nga rin po ako eh. Team replay ako ng course. So, alam mo yun, mas nachuchu ko yung information na hinihimay niya sa course, sa lesson. Yes. Si Sir Ian kasi, hindi ko, siguro vulnerable ako that time. Yung mga sinashare niyang topics or yung mga information niya na sinishare habang gumagawa, napakalaking bagay sa akin. Tsaka yung pagiging, niya, yung pag-encourage niya sa mga students niya, like, napaka soft niya mag-critic ng gawa mo. Yung talagang hindi ka masasaktan, tas yung alam mo yung sinasabi niya palagi na, huwag kayong matatakot. Ayun talaga yung tumatak sa akin na huwag kayong matatakot mag-explore. Huwag kayong matatakot magkamali. It's okay. Just enjoy. Yung parang ganon. Yun talagang parang kahit na hindi ako nanonood ng course or kaya gumagawa lang ako ng sarili kong artwork, nag-e-echo talaga siya sa akin. Napaka-caring niyang maglatag ng information. Saka yung nag-challenge talaga siya na, kaya mo yan. Na-overwhelm kami sa isang concept na binigay niya na binibreakdown niya yan into small pieces. Like, it's doable. Na, wow, may ganun palang mentor? Yung parang ganun. Yung hindi ka gigit-gitin ng mga bakit ka nagaganyan? Mali ang ginagawa mo. Diba nga, kaya nga tayo nag-aaral. It's not to, it's not to punish you for your mistakes, but merely support you along the way. Yes. So, si Sir Jan naman, nakakatuwa siya
mag-share ng magturo. Kasi ang ano lang, chill lang siya, kwela-kwela, ganyan. Para nagkukwento lang siya kapag pag Kakatabi mo lang, ayan, no? Oo, parang katabi mo lang siya, parang chika-chika lang kayo pagka nagdo-drawing kayo. So, no stress. Parang gano'n naman Yes. si Sir Jan. For you, just for you na, what are the things that you think improve the most in terms of your art? Like, from this to that. Alam niyo yung shadow kasi isa sa mga weak point ko yun, yung mga ganyan-ganyang shading, mga shadows, ganyan. Isa yun sa weaknesses ko talaga. Then kasi kapag halimbawa, tignan mo naman dito sa yung puppy, hindi ko alam kung puppy ba talaga yan. Tinry ko lang siya. Hindi Papa naman talaga siya. Ito naman. Grabe ka. Yung mga halaman, yung dahon, hindi ko alam. Ano ba yan? Parang wala siyang detalye, pero makikita mo dito sa ngayong yung ginawa ko na nakikita niyo na meron akong malinaw na yung dahon ko. Wow, pati yung petals ko dito. How do you feel in seeing your improvement? Especially na when you look at your old art to your new art, how does it feel? Fulfilling kasi na-challenge ko yung sarili ko eh. Kasi nga, nung una pa lang, di ba, na-share ko na talaga na challenging sa akin talaga yung watercolor. Ayoko ng watercolor talaga. Pero, nung nag-dinare ko din yung sarili ko, nag-decide ako talaga na, na i-take to, hindi lang sa na overcome ko yung struggle ko dito kung dahil ayoko siya, but na-redeem ko din yung sarili ko. Kasi napatunayan ko sa sarili ko na meron akong shot sa art world. Yung parang ganon. Na sinagot ni Lord yung tanong ko na meron akong gifts, bakit ko i-let go? Ayun yun. Tsaka, fulfilling kasi talaga dahil nagkaroon ako ng another skills. Ang dami kong natutunan sa watercolor course. Hindi lang sa hindi lang mismo sa course, kung hindi sa mga other artists na or other students na kasama ko. And then, I was able to gain confidence din to be part of other exhibition. Though, alam ko na beginner ako sa field na to, na marami pa akong malulearn or ma-experience, ma-explore. But then, malaking hakbang to para sa akin. And, ang saya lang talaga. Kasi nga, para ako nagbukas ng Pandora box, ganon. Ganon siya. Ganon yung feeling ngayon. Yeah, by the way, congratulations then, because we know na you are busy because of the exhibits that you're participating in. And kasi sabi ko nga kanina, like, wow, ang ganda naman, ang galing. So, how did the course help you to join the exhibit? Yun nga, kanina, yung watercolor course, na-redeem ko yung sarili ko. Talagang lalim nung redeem yung sarili. Nagkaroon ako ng self-confidence, na regain ko yun. At the same time, yung answer ko na ile-let go ko na ba to or hindi, sinagot ni Lord sa pamamagitan ng pag-join ko dito sa watercolor course. Kung hindi ako sumali sa watercolor kasi nandito pa rin ako sa kwarto ko, wala. Tinatago ko lang yung artwork ko. Tsaka hindi ko makikita yung improvement ko. Kasi yung improvement ko nakikita ko sa pamamagitan ng nakikita mo yung artwork ng iba. Nakakakuha ka ng ideas doon, tsaka ng inspiration. Then, you take it as another takeaway para i-apply mo yun sa sarili mo. Yung parang ganun ba? And then, yung mga ideas sa kanila, kung hindi ako nag-join, kung hindi ako nag-join sa watercolor course, hindi ako makaka-join sa exhibit at hindi ako ulit makakapag-paint. Skeptical talaga ako noon kasi nakikita ko na yung
online art exhibition talaga, pero nagdadalawang isip ako na join ba ako dito, parang ganon. Pero yung watercolor course yung naging daan para i-try ko pa ulit. 'Di ba? Para mag-try ako ulit sa sarili ko, bigyan ko ulit ng chance na baka mamaya bumalik yung passion ko. Tsaka, dun kasi sa watercolor course, nagkaroon ako ng ng peace of mind na parang take things slow. Yun, dun pa lang sa pag-apply mo ng ng layering, ng pagpapatuyo ng papel, dun pa lang parang parang binibigyan ka ng ng time para wag mo masyadong isipin yung mga bagay-bagay sa paligid mo. Would your past self ever believe na, or like ever imagine that you will be joining an exhibit? No! As in, ang bilis ng no ko, no? As in, kasi parang yung paggawa ko ng artwork, hindi ko in-imagine na ilalabas ko yan sa mundo. Ganon. Oh, yeah, parang, yeah. Parang okay na sa akin na mag-drawing ako. Tsaka okay na sa akin na may ma-create ako out of something like this. Kasi parang privilege na kasi yun sa akin na meron akong mga gamit, meron na akong skills na natutunan. Pero sobrang thankful ako kasi I was able to show it to other people na sana na-inspire din sila sa mga ginagawa ko or kaya somehow makakonect sila kung anong ibig sabihin ng artwork ko. Yung may magic kasi talaga yung art. May magic talaga siya na hindi mo may explain talaga. So, nung nalabas ko na siya, nahihiya ako talaga actually kasi conscious ako talaga kasi nga kanina sinabi ko na harsh ako sa sarili ko, yung ganon. Yeah. Yung ganon na. So parang kapag ka naririnig ko or nakikita ko yung na-appreciate siya ng ibang tao, ay wow, parang naiiyak na ako, parang ganon. Ganon na yung feeling ko, ganon ako ka-thankful talaga, ganon ako ka-grateful kasi kailangan mo palang makita din sa ibang tao para mas mag-grow ka. Doon kasi yung feedback, 'di ba? Doon mo mas malalaman kung saan ka kulang, so kung saan ka na-improve. Yung feedback talaga napaka-importante. Tsaka yung kung nasan ka na ba, yung journey mo dito sa artwork. So, yung nalabas ko na siya, nakakatuwa kasi may ganito ka palang yung iba matagal bago nakuha yung technique na yan sa'yo, ganito, ganyan. Parang napapaha na lang ako. Hindi ko kasi, yung parang ganon, di ba nakaka-wow, nakaka-inspire, nakaka-boost lalo ng confidence na, gagawa ako ulit kasi, wow, na-inspire siya dun sa ginawa ko. So, mas marami kang mai-inspire na tao kapag ganon. So you said to us before na watercolor or basically your art is like your lifeline extension. Why? Nandito na tayo. Yeah. Medyo malalim yung issue na to or yung topic na to. Marami kasi talagang factor kung bakit dumadating yung mga tao kung bakit sila napupush sa edge, 'di ba? Hindi natin alam 'yon. And sa experience ko kasi, hindi ako makwentong tao when it comes to my problem, yung mismong pinagdadaanan mo. Malalaman lang ng iba or yung closest friends sa akin kapag katapos na. Ganon. Kasi nakikita nila kung bubbly, masaya kasama, ganyan. Then, they tend to, misunderstand me na, extrovert ka naman, ganyan. Pero hindi nila alam talaga na what they see is only a tip of the iceberg. Kung parang ganon. Diba? Kapag ka nagseryoso ako, ang hirap nilang paniwalaan.
Hindi ko na paniwalaan kasi hindi nga ako makwento ng ng, uy, ganito. Hindi ako maganon talagang tao. So, ang mangyayari, ikikip mo na lang siya sa sarili mo, di ba? At the same time, para kang hindi na mag-o-open sa kanila kasi parang wala silang time para makinig sa'yo or para i-acknowledge kung ano yung pinagdadaanan mo. And that time kasi talaga, ang dami nangyari. Ang dami talagang experiences na nagpa-flashback sa akin, yung mga regrets, yung mga failures. Ang dami, yung mga bagay-bagay na mahirap i-let go, like nawalan ka ng mahal sa buhay. Nung time na yon is sobrang complicated ng situation ng anak ko. I have a special child. T21 po siya. So, sobrang challenging nung pinanganak pa lang siya. Tinaningan siya ng doktor na 1-year-old pa lang, hindi na siya magtatagal kasi marami siyang complication, meron siyang heart condition and all. Tapos, dumating yung 3 months, ganun pa rin, hindi na siya aabutin ng 3 months hanggang naging 6 months na, ganun. Parang patong-patong siya, tapos wala kang mahingahan, wala kang masabihan na, oy, teka lang, bakit sunod-sunod naman to, Lord, parang ganun. Na hindi ko na alam kung saan ako hihinga. Pero kapag kahihinga ako sa akala ko na pinagkakatiwalaan mong tao, is yun pa yung mang-judge sa'yo, na parang sasabihin lang sa'yo na, ang drama mo naman, ang negative mo naman kausap, parang gano'n na. We know that, nandyan naman si Lord para makinig sa mga painful struggles mo, di ba? Pero iba kasi talaga yung, meron taong nagmi-minister sa'yo, meron taong nag-i-encourage sa'yo na kakayanan mo yan. Merong tao na ipagpipray ka, hindi dahil out of other reasons, kung hindi dahil they understand you from what you are going through, di ba? Ang hirap kasi makahanap ng ganun talaga, sobra. Nagpo-flashback sa akin yung paano kapag ka nawala yung baby ko, wag naman, di ba? Kasi I've experienced 2 miscarriages, so nalaglagan ako ng 2 beses. So imagine how sakit nun, di ba? Parang syempre buhay yun, tapos laman at dugo. It's a part of you. Yeah. Yes, it's part of you, na napakahirap nang bumalik dun sa dating ikaw kapag ka nawalan ka ng bagay na napaka-importante sa'yo. Hindi mo alam din kung sino yung mga taong pagkakatiwalaan mo because of other past experiences mo ng betrayals. Tapos, dumaan din kami sa mga financial problem na wala talaga kaming ibang lalapitan, 'di ba? Parang kaming dalawa lang mag-asawa. At the same time, hindi ko kaya mag-express talaga. Nakikita lang nila na pagod na ako, wala na ako sa site nila, or wala na ako agad energy. Tapos hindi na talaga nila ako makausap, hindi na ako wala na akong, parang hindi na ako sunshine, gano'n. As in, parang gano'n yung time na bago ako sumali ng watercolor course, gano'n. Kasi wala kang choice kapag nanay ka eh. Wala kang choice kapag merong tao or maliit na bata na kailangan ka. Kahit na hindi mo na kayang magpatuloy, lalaban at lalaban ka kasi kung babalikan mo yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng motivation, kung babalikan mo yung mga bagay na panalunan mo, or like nagkaroon ka ng breakthrough doon, na overcome mo yung struggles na yon, 'di ba? Mashi-shift yung thoughts na hindi mo kailangang isipin. Mashi-shift doon sa mga bagay na importante talaga. Hindi ko sinasabi to na it's all in the mind, kasi na-experience ko talaga kung gaano kahirap yon, kung gaano kahirap yung walang nakikinig sa'yo, kung gaano kahirap maging okay pero hindi ka talaga okay. Nasasabi ko talaga na lifeline ko yung art, nasasabi ko na extension ko yung pagkakaroon ng art sa buhay ko.
Kasi kung Yeah. wala akong channel of kung paano ako ang tawag dito, mag-steam ng pinagdadaanan ko, yung mga ganon. Wala akong pahingahan, wala akong safe space, kasi kapag nagdo-draw ako, pagka naggagawa ko ng artwork, parang nagsuslow motion yung mundo. Yun yung nagpa-realize sa akin ng mga bagay-bagay na hindi ko nakita, at saka yung mga bagay na natutunan ko, na-apply ko sa buhay ko, and sa mga napapagdaanan ko. So, yun. Which part of the course has helped you the most? Like, was it the lesson, the mentors, the feedback, the community? Like, which part? Actually, lahat. Kasi healthy yung community, healthy yung lessons, healthy yung mga mentors, healthy sila sa mind ko. Kaya siya 101%. Ganun. Masaya kasi sa community. Kasi nga, nagsishare sila ng information, di sila madamot, na kapag kailangan ng ganito, kailangan ng, huy, anong ginamit niyo sa gantong materials? Huy, ano yung... May budol talaga. May budol. Ganon. It's fun. It's fun being with them. Na kahit hindi ako nakikimingle, nakakatuwa. Yung parang nasa behind the curtain lang ako na nakikita ako sa kanila para pagka may kwentuhan sa chat, ganon. Na pati yung mga mentors mo, ganyan, kapag ka time na lokohan, nakikipaglokohan. Tsaka yung course itself talaga, na mag-e-enjoy ka talaga sa process. Hindi yung na imposible mong magagawa. Ganon. Posible. Kasi ganun yung design ng lessons. Posible. Ganyan. Kasi kita nyo naman yung artwork ko kanina. Grabe, di ba? Tapos, nakita nyo na yung mga detalye ng gawa ko ngayon. Tsaka, isa pa, ayoko ng botanicals. Promise. Hindi ako mahilig sa halaman. Ayan. So, if no one else has questions, something I want to share with our viewers. For other beginners out there, what advice would you give to someone currently going through a tough time, much like how you did, and is considering watercolor painting as a way to cope? So what's your advice for them? For me, based on my experience na lang din, no, sa una lang talaga mahirap, no? Yun yung biggest decision mo na gagawin sa sarili mo as a beginner, di ba? Kasi kung hindi ka magpo-forward, hindi ka magde-decide ngayon, wala kang mararating. Yun. Kumbaga mag-decide ka sa sarili mo dahil expect mo na, anticipate mo na yung unang process talaga yung mahirap. Kasi tayo, we tend to, we tend to rush things just to figure out what's the outcome, di ba? Parang ganun, minamadali natin yung mga bagay-bagay. Saka kung ano yung kakalabasan, di ba? Nawawala na yung enjoyment. And then, once you decide to, to step forward, enjoy the process. Maglamyerda ka muna, ganon. Lamyerda muna. Tignan mo na muna yung mga pali-paligid mo. Yan. Then, apply mo sa sarili mo, apply mo sa process mo, sa artwork mo, and then, matuto sa ibang tao, matuto tayong tumanggap ng other opinion from other people, kasi matututo tayo doon. Kala nyo lang, harsh yung ibig sabihin, or harsh yung dating sa'yo, or kaya, parang minsan kasi may ego tayo, hindi, ako yung magaling. Hindi yun eh. Yun yung other problem ng ibang artist or yung other students. Like, they tend to compare their skills from other artists or other people. Why not try mo naman i-shift yung, compete yourself with yourself. Mindset. Diba? Yeah. From yourself. Like, from yesterday, like, kung ano yung artwork mo before, then, continue. Mag-step ka, unti-unti. One at a time. It's okay to make mistakes. Kasi yung mga mistakes na yon, yung mga failures na yon, tutulungan ka nun, guide mo yon para mapunta ka sa tama.
mapunta ka sa goal mo mismo. Ma-reach mo yung mismong gusto mong mangyari. Hindi kasi tayo perfect. Walang ganon, be. Di ba? Walang ganon. Wala. No such thing as perfect talaga. Yes. Kaya, i-enjoy mo siya. Okay lang magkamali. And then, dun naman sa mga tao na experiencing tough times right now, and then watercolor yung naging mechanism nyo to cope, no? Kung ano yung pinagdadaanan nyo. Mahirap. Mahirap, lalong-lalo na sa naghahanap ka ng motivation to continue in life. Yan. Diba? Napakahirap maghanap ng tamang tao. Yung pagtira natin sa mundo is a battlefield, no? At saka process yun. I-mold ka talaga nun, yung struggles mo na yun. And sa mga bagay na hindi mo na kayang ihawakan, i-let go mo. Lastly, lagi niyong babalikan yung mga small wins nyo. Kung ano yung na-breakthrough nyo ng chain, kung paano kayo naka-overcome sa gantong bagay. Kasi, parang lahat ng struggles natin sa buhay, yung mga kinakaharap natin, easy na lang yung pagbinalikan mo. Then, anticipate the another. Diba? Level up na tayo. Ganun yung challenges. Yeah. Ganun yung challenges. So, naging strong ka sa napagdaanan mo, lagi mong babalikan yun. Uy, napagdaanan ko nga yun eh. Nakayanan ko. Yes, I'm ready for another struggles. I can do it. Diba? Anything is possible. Diba? Kasi, yes, huwag niyong kakalimutan din yung prayers. Napaka-importante yan. Napaka-importante ng prayers. Napaka-importante ng guidance ni Lord. Tsaka, count your blessings and try journaling. Ang daming ways how to acknowledge or help you overcome those trying times or yung struggles mo. At saka iisipin nyo na you are loved, you are enough, you are worthy of everything that you have right now. And even the love that you think you don't deserve, you deserve that. Isipin niyo yun. Yes, so true. Balik rin yan sa'yo, Solen. Back to you also, back to self. Yes, absolutely. Yes. Absolutely naman tayo. Kasi, and also, don't be afraid to ask for help. Yes, really. Exactly. Dapat, kung nafe-feel nyo talaga, okay lang yan, kayo, mambombard kayo ng mga kaibigan nyo, hoy, ganito ako. Be true to yourself. Huwag nyong itago yung parang pagiging broken nyo, huwag nyong itago. Kasi, accept it. Right? Yes, accept it. Kasi may mga tao at mga tao pa rin na nandyan para sa'yo. Hindi mo lang sila nakikita kasi you're so blinded by what you are going through. No? Yes. Nandyan sila. At yung mga tao na yon binigay sa'yo ni Lord for a purpose din. So, hayon. Hayon. Continue lang sa buhay. Kailangan natin yan. Kailangan natin yung mga hardship na yan. Kailangan natin yung mga struggles na yan. Okay, so thank you so much, Solen, for sharing your journey with everyone, with me, both on Facebook and on YouTube. Honestly, it's very inspiring. Di ba nga, sabi ko kanina before the live, sabi ko, hala, mag-iiyakan ba tayo? Sana hindi naman. We got through it without crying. Yes! Ako din! Yay! Emotional through it. Yeah, magandang usapan, pero ayun. Yes. But it's nakakatuwa lang na isipin that no matter how life gives you so much pain and struggles, like how humans can pull through talaga. It's very inspiring, and for me, I'm so proud of you. That you were able to pull through, that you're doing your best for yourself, for your family. So,
applause talaga sa'yo. Like, I'm so happy to have met you. We're also happy to have you here in our course. So thank you so much, Solen. Yay! Thank you so much po ulit. And I hope marami kayong natutunan, hindi lang sa artwork or sa course na ito. So kung may time kayo, join na kayo dito sa Artillery Philippines. Talagang mag-e-enjoy kayo, hindi lang watercolor course. Maraming courses dito na pwede kayong mag-join. And thank you sa opportunity po talaga kasi hindi ko to ine-expect talaga. Hindi ko ine-expect to kasi takot ako sa spotlight. Wow! I overcome it talaga. Thank you, Lord. Ayan. Thank you. And sa mga aspiring artists dyan, sa mga students, ituloy nyo kung ano yung mga bagay na nakapagpapasaya sa inyo to continue life. Huwag na kayo magdalawang isip. Continue, then one step at a time. Ayan. Yes. So, thank you so much po for having me here. At pwede po bang magpa-follow or ano? Pwede ba? Oh yeah, sure. Shout out. Yeah, go ahead. Ayan. Shout out po sa mga classmate ko dyan. Hello, APH Watercolor Course. Hello. Yan. So, hindi na ako nakakapag-chat masyado kasi busy. At sa mga kasama, pwede bang Art Show Philippines? Yan, sa Art Show Philippines, sa mga kasama ko sa mga exhibit, mga artists, sa mga exhibition. And follow nyo lang po ako sa Solen Art Studio. Yan. At saka, yun lang, Solen Art Studio sa Instagram, sa TikTok, tsaka sa Facebook. Ayan, makikita nyo po yung messy albums ko doon, lahat-lahat na. So yan, I'll try to update my social media para tsaka pwede nyo rin po akong i-chat kung kung gusto niyo makipag-usap, yung mga kailangan ng kausap diyan. Message na lang ako, ready ako makipag-chikahan sa inyo. Ayan. Yun, maraming salamat po ulit sa mga mentor ko diyan, kay Sir Ian. Ayan, kay Sir, parang parang showtime mo na to. Parang ganun. Thank you po ulit. So, thank you so much. Thank you. So, with that, Solen is, like you said kanina nga, Solen is one of our students in our watercolor painting course. Now, before we move forward, I have a question for each and every one of you who are still watching with us tonight. You're here because you want to learn about watercolors and you want to improve faster and feel more confident, right? And I hope you guys are. After the whole session, I hope you do, because would you rather do it yourself or would you rather have a proven path to success? Gusto niyo ba? Yun ang magandang tanong kung gusto niyo ba or hindi eh. If you want to make your time doing watercolor more meaningful and more productive, then our watercolor painting course membership is for you. We are on a mission to accelerate your growth all while having fun learning together. This is going to be a lifetime membership, and a one-day workshop, alam niyo naman, is not enough. So even just doing it by yourself also is pretty much not enough. Sabi nga ni Solen kanina, although we can start off with just doing things on our own, but like I said also earlier, don't be afraid to ask for help. So in this case, if you're feeling stuck, then I would love to invite you guys to join us here in our watercolor painting course. And you guys will have two amazing mentors to guide you, like we kept sharing kanina. So let me first introduce Sir John. He's the one who will be teaching us, or he'll be the one teaching you guys on how to paint portraits. As for Sir Ian, so he's the one that will be teaching you guys the florals and landscapes. You guys will have a lifetime access to this course. You'll be learning the basic watercolor foundations, the techniques, the color theory, the mixing colors, or how to mix your colors. And you'll also be learning both portraits and florals and landscapes. But we are not just taking in anyone, because the better the fit,
the better the results. And we want to work with aspiring watercolor artists who want to be empowered. So if you want in, here's how the process is going to work. Now, this is for you if you feel stressed, burnt out, anxious, and want to de-stress, relax, and improve your mental health and emotional well-being through watercolor painting. And if you are a beginner and believe you're ready to finally learn the basics and proper watercolor techniques to paint florals, landscapes, and portraits that you can proudly share with other people. And if you are mainly a self-taught watercolor artist who's been feeling stuck if your current level and at your current level, and want to improve and finally feel more confident with your piece like Solen kanina. You want to, and if you guys want to surround yourself with like-minded, passionate artists and share your watercolor journey. And so, if this sounds like you, you're invited to see if you qualify to join our watercolor painting course, and we will take in serious applicants. So here is our application link. I'll be putting it in our comment section in a bit. Hold on. Let me send the link now para tayo ay so that you guys can immediately start applying. Hold on. Ay, yun. Ayan. There it is. Here is our link, guys. Let me just show you what it looks like when you click the link. Yeah, so here is our watercolor course application. It'll only take you guys 7+ minutes to join, or basically to do or to apply. Ayun. So yeah, click there. It's already there in our pinned comment section. Let me know also if you guys are applying. Would really appreciate it so that I would know who wants to join us. Because we're doing all of this because we want to empower you. We wanted to share Solen's journey so that you don't feel so much alone in your life. May ganun din palang tao na experiencing the same as I am, or feeling the same way that I do. You're feeling the same thing. But the real question is, guys, will you empower yourself? Would you choose to do this for yourself ng gayang ginawa ni Solen? Kasi for Solen, she was determined to do this. She wanted to do this. But the question is, would you guys do it for yourself as well?